Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay ano ko lang kayo, bigyan ko lang kayo ng isa pang mga idea para tayo ay maging malakas tulad ng character natin. Kahit papano. Okay? Hindi ko sinasabing talagang sobrang lakas natin ha. Sakto lang na kayang pumatay ng mga naka-Gen 4 kahit na tayo ay naka-Gen 3 lamang. So, yun nga guys. Isa sa mga factor nga maliban doon sa mga sinabi ko sa inyo mga inside build. So, dito naman, kailangan nyo, lalo pagka mga bago kayo guys, kailangan nyo na ito yung isa sa mga bigyan nyo ng pansin sa pag-upgrade. So, yan, yung excellent na dungeon or field boss na gold pala siya, gold, na pwede nyo siyang puntahan palagi pero may limit siya, siguro mga 4 or 5 na boss lang dyan ang pwede nyong patayin na merong drop na materials para ma-upgrade itong accessory na to. Yung mga necklace, yung ring, and also yung pendants. Yung pendants kasi madali lang siyang, your earrings, madali lang siyang makuha doon sa mga red boss sa field. No? So dito kasi parang naka-particularly ito lang yung mga nagda-drop na mga materials na mag-upgrade dito sa mga necklace natin. No? So yung mga materials na yon, kapag na-upgrade natin siya kasi merong mga requirements para siya ay mag-level up. So isa ito sa mga nagda-drop na mga materials na yon at nagbibigay sa atin ng magandang option once na unlock natin yung mga yung mga options na ibibigay ng gamit na ito sa atin. Kaya habang medyo bago-bago pa lang yung server nyo, bigyan nyo ng pansin ito kasi ang laking advantage ito once na kayo ang nakauna dito sa pagpapalevel ng mga accessories nyo. Maliban syempre sa mga flores kasi parang ang dami mo kailangan i-upgrade dito sa character mo para talagang maging sobrang lakas mo. Or kahit na free to play ka guys, kasi nahunt lang naman yung materials dito. Pwede mo siyang ibenta kasi medyo, lalo na yung mga collector nito, gusto mapataas. Lalo yung mga kasama namin dito, yan yung isa sa mga inuna nila magpataas ng mga accessories, lalo na yung pendant. Kasi nga, ang ganda ng mga bigay na option. More on attack, no ba? Meron ditong attack level, merong speed and critical damage rate, and excellent damage rate. So, isa yon sa mga pinalakas nila, kaya ang layo ng pagitan ng strength nila sa amin. Ganon din, mapapansin nyo yung iba, sobrang lalakas ng damage. Bakit kaya? At malakas ang defense nila. Bakit kaya? Isa ito sa mga factor guys. Baka kasi hindi alam nung ibang mga players ito. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako dito daily naghahunt tayo daily dito, tapos bumibili rin tayo sa store. At the same time doon sa bumibili rin tayo sa Guildmaster event. Okay, so twice a day lang naman yung Guildmaster event. Minsan yung bidding na yan medyo nag-aagawan pa kayo. So yun, patasin nyo yan dahil ang bigay na kasi sa akin ay excellent critical damage rate na ang bigay sa akin. Medyo mababa pa yung level natin dito sa pendant at sa mga rings natin kasi nga napabayaan natin siya. Kaya ayokong mangyari or para maiwasan nyo yung mga ganong disadvantages kasi advantage talaga ng iba yun. Kaya ang lakas ng damage nila. Ako medyo napabayaan ko siya kasi ang mahal namamahalan talaga ako sa kanya. Parang almost 12M or 9M pagpapalevel lang ng isang accessory ang magagastos mo. So dahil doon, sabi ko sa iba na lang ako magpo-focus. Pero hindi. Dapat pa rin pala pag ipa-level nyo rin ito kasi nga malaking bagay yun sa pagpapalakas ng ating character. Lalo nga sabi ko sa inyo, medyo matagal pa talaga tong MU Monarch kasi may level 1000 pa, may rebirth, tapos i-merge lang nila yung mga servers. Kasi ngayon, server 700 plus nata, i-merge yan. Kaya from yung unang mga naglalaro hanggang sa magtipon-tipon na yan, kung hanggang sa ang server yan. Kaya mapapansin ko, or ang calculation ko lang dito, parang aabutin pa to ng 2 to 3 years itong MU Monarch. Para sa akin so medyo matagal-tagal pa. Kaya para mas makahabol, ma-enjoy natin lalo ang paglalaro ng MU Monarch, pwede tayong gumastos ng konti, pwede namang hindi din, free to play. Basta gumamit lang kayo ng mga maraming accounts para kahit papano ay makasabay kayo dito. Kasi yun ang ginagawa ko yun. Meron akong 5 accounts na lahat yun nagpa-farm. Walang bot yun talagang daily lang yun na hinahunt lang natin.
Tapos binibenta natin yung mga nalulot na gamit, yung combo, at saka yung seed. Yun, binibenta natin pati yung mga florites, binibenta lang natin, tapos kinukuha natin yung ice. So, ganun lang ang aking sistema. Medyo nakakapagod pero worth it naman kahit papano. Medyo malilesen yung gastos natin. So, ito na guys, i-level up na natin siya dahil bibili na lang tayo ng natitirang items kasi 1,291 na ata to. So, patatasin na lang natin. Bibili na lang tayo para ma-upgrade na natin ito at ma-unlock natin yung skill na bigay dito sa ating pendant. Maganda rin kasi yung bigay niya, di ba? Critical damage rate. So, mapapansin niyo yung color blue doon na damage. So, parang iba rin siya sa excellent damage siya. Basta may malakas na damage din siya dito na nag-a-appear. So, matadagdagan yung percent na lalabas siya. 5% is malaking bagay yun, malaking factor yun. Lalo kapag ka Blade Knight, di ba? Pagka yun ang tumama, excellent damage, saka yung critical damage. Diyos ko po. Pati ignore damage, Diyos ko po, napakalakas, napakasakit talaga. Talagang guguhit talaga. No? Talagang tatagos yung character nila sa atin. So, yun yung iniiwasan natin. Ngayon, pag nag-wizard ako, hindi ko lang sure kung kasi medyo mahina ang damage ng wizard na swift. Okay, pero mabilis at makunat. No? So, yun. Basta explain ko na lang sa inyo pag tayo ay nag-wizard na wizard na swift. Meron naman tayong video doon sa wizard na swift. Pwede nyo panoorin. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa baba. At kung umabot ka pala sa dulo ng video na ito, please consider like and subscribe para makapagbigay pa tayo ng mga walang kwentang guide sa channel natin. No? So, bumili na tayo guys ng necklace materials para sa pag-upgrade ng ating pendant. So, ito na guys, nadagdagan natin ang ating kalakasan dito sa MU Monarch para kahit paano tayo ay mas mag-enjoy at pumatay ng mga bot. No? So, yan na, level natin. Yan na, meron tayong critical damage rate. So, next yan is yung attack speed. Kukunin natin yan, yung attack speed. Tapos, ile-level up natin siya hanggang dulo. Next natin is yung ring na ile-level up natin. May panibago niya, 1,306. Yung next. So, ipon-ipon lang tayo. Sumali lang tayo sa mga events para meron tayong additional na pwedeng pambili doon sa ating mga guildmaster. So, yun lang siguro and have a good day. Bye-bye!